Nung isang araw kasi may kumakalat na video clip tungkol sa celebration at tungkol sa graduation ng mga graduating students ng UP Manila. Actually sa UP Manila 'yun. Ay naging guest speaker doon si Professor Maria Serena Jokno. Maria Serena Jokno. Ngayon itong si Professor Jokno, dati itong chairperson ng National Historical Commission of the Philippines, NHCP. Professor Emeritus daw ito ng UP. Ngayon, matindi ang kanyang sinabi. Ang pinapatamaan niya talaga doon si Cheese. Si Cheese. Kasi sabi niya, okay, matalino ka, graduate ka ng UP. Kahit naman anong talino mo, kung wala ka namang tapang at paninindigan, kung wala kang paninindigan at wala kang tapang na ipaglaban ang paninindigang ito, yan. Wala rin yang talino. Anong silbi ng utak? Anong silbi ng talino? Malalim, O nga naman, kilala ang UP sa pagkakaroon ng mga graduates na mga estudyante matatalino. Pag sinabi mong UP matalino. Kaya lang, yun na nga. Ang punto nga ang punto nga mga kabunyog ni Professor Jokno, ang sabi niya, ano silbi ng utak mo? Anong silbi ng talino mo kung wala ka namang paninindigan at wala ka ring tapang na ipaglaban ang iyong paninindigan? Marami daw sa mga tinatawag na Your Honor kasi nasa gobyerno, mga matataas ang posisyon sa gobyerno. Karamihan naman ng mga nasa matataas na posisyon sa gobyerno, mga UP. Talagang kinikilala, tinitingala ang UP. Pag sinabi mo yung UP, yan? Premier University. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Professor Sereno, Professor Jokno, sabi niya, hindi yung posisyon mo ang magdadala sa iyo ng honor. Yung honor mo ang magdadala, yung posisyon, hindi yan yung magdadala sa iyo ng honor. Ikaw ang magdadala ng honor sa posisyon. Yun, malalim, Mga kabunyog, mga kababayan, Sa iba kasi, ang pagtingin, kapag nakakuha ka ng posisyon, na-appoint ka sa isang posisyon, o kaya na-elect ka sa isang posisyon, parang may honor ka na. Tatawagin ka na Your Honor. Maraming graduates ng UP nananalo sa mga elections, nagiging mga senador, kongresista, presidente, vice-presidente. At kung hindi man na-i-elect, na-appoint. Na-appoint man yan sa executive, legislative, judiciary. Matataas ang katungkulan dahil sa talino. At tinatawag silang Your Honor. Kaya lang sabi nga ni Professor Jokno, hindi naman, marami namang mga tinatawag nating Your Honor, wala namang honor. Bakit? Kasi dapat, kahit may posisyon ka, na-elect ka man, kaya nagkaroon ka ng posisyon, na-appoint ka man, kaya ka nagkaroon ng posisyon, hindi yung posisyon na yon ang magdadala sa iyo ng honor. Ikaw ang magdadala ng honor sa posisyon na yon. Kung ano yung ginagawa mo, yan yung magdadala ng honor sa posisyon mo. Pero kung masama ang ginagawa mo, hindi maganda ang ginagawa mo, masisira ang posisyon mo. Yung posisyon na yan na hawak mo ay masisira. Kaya ang mangyayari, ikaw pa ang sumira sa posisyon mo. So hindi na kagalang-galang. Kaya ang sabi ni Professor Jokno, dapat ikaw yung gumawa ng mga bagay na magdadala ng honor, karangalan sa posisyon mo. Yan. Ang ganda ng mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang ito na nga. Sa ngayon,
Dati si Roque, yan, alam na yan. Kilala yan na UP. Siya pati, pinagmamalaki niya. UP siya, professor siya ng UP. In-interview nga nung isang araw si Roque. Talagang grabe ang pagbabanggit niya ng UP. Yan na daw ang naging buhay niya. High school pa lang daw siya, UP na siya. At kung babalik daw siya sa Pilipinas at kung mayroon siya, makakalaya na siya, ay kung makakabalik na siya sa Pilipinas, galing ng dahig, tinanong siya nung nag-i-interview, anong una mong gagawin? Pamilya niya daw. Ha? At pagkatapos daw ng pamilya niya, UP. Pupunta daw siya sa UP. Pupunta daw siya doon sa may Acacia, sa may Pant, yun, dinidescribe ni ano. Kaya lang, panahon pa ni Duterte, sinira na ang pagkatao ni Roque. Nasira ang katauhan niya ni Roque. Actually, kinahihiya na siya ng UP noon pa eh. Kinahihiya siya ng UP. Ito namang si Chis Escudero, UP lo yan. Graduate ng UP College of Law. Ewan ko lang yung undergrad niya kung UP rin. Pero basta College of Law yan. O ngayon, kung mayroon mang kinamumuhian, kung mayroon man kinahihiya, kinasusuklaman na official ng bansa, si Escudero yan. Talagang sirang-sira si Escudero. Sirang-sira. Sa katunayan, siya yung binabanggit doon sa speech ni Professor Professor Jokno. Sabi ni Professor Jokno, imagine niyo, UP graduate, kahit simpleng termino na forthwith, hindi mo maintindihan, UP ka. Anong klase yan? Nakakahiya. Di ba? Ano yan? Sabi ni Professor Serena Jokno. Imagine niyo, UP ka, matalino ka, tapos yung forthwith, hindi mo maintindihan. Nakakahiya. Galing yan kay Sino bang pinapatamaan niya doon? Ay di si Cheese. Kaya yon, ito namang si Leonin, ano yan eh. Din yan ng UP College of Law. Din yan. Hi, Dayan DRC. Salamat sa pag-send ng stars. Din yan. Dikano. Kumbaga, ang UP College of Law, kagalang-galang yan. Kagalang-galang yan ng UP College of Law. Pag sinabi mong UP College of Law, magagaling. Ang produkto ng UP nangunguna sa bar. At pag UP College of Law ka, iba talaga ang training mo. Ako, ko yan, rene-recognize ko yan. Nag-law ako sa UE. Kung ikukumpara naman kami dyan sa UP, malayo naman kami. Valedictorian ako ng UE College of Law. Pero kahit valedictorian ako ng UE College of Law, ay malayo ako dyan kahit sa graduate ng UP, kahit hindi valedictorian, magaling yan. Matindi ang training ng UP. Kaya pag naging dean ka ng UP College of Law, karangalan yan. Karangalan yan. Kumbaga, ikaw ang dean, ikaw ang pinuno ng mga professor sa College of Law ng UP. Pero ngayon, anong nangyari? Naglabas ng statement yung mga faculty members ng UP College of Law. Kalalabas lang nung isang araw. Naglabas ang UP College of Law faculty. Yung statement niya ng UP College of Law, banggang-bangga doon sa decision na sinulat ni Marvic Leonin. Si Marvic Leonin na nirerespeto sa UP, nirerespeto ng oposisyon, nirerespeto yan. Inappoint yan ni Pinoy bilang justice ng Korte Suprema. Galing sa UP, linagay siya sa Supreme Court. Ang galing talaga ng mga decisions niya. Ewan ko bakit ngayon dito biglang nabago. Biglang nabago. Biglang nabago ang takbo ng ni Leonin. Actually, hindi naman siya tinira ng mga kapwa niya ng mga faculty ng UP. Samantala, siya ang siya ang head ng UP noon. Din siya eh. Pero yung statement ngayon ng UP College of Law faculty, magaling. Magaling, napakagaling. I-discuss ko yun separately. Pero ang laman ng statement ng UP College of Law, banggang-bangga doon sa isa-isang sinagot
ng UP College of Law Faculty yung mga argumento sa desisyon ni Leonin. Siguro kahit ang UP College of Law, hindi sila makapaniwala na gano'n na yung magiging pananaw ni Leonin eh. Di ba? Ha? Anyway, hindi natin alam anong nangyari kay Leonin. Hindi naman siya na ano ngayon, hindi naman siya binabastos ng UP, si Leonin. Ha? Hindi naman. Pero siyempre, frustrated. Lalo na yung mga faculty na yun ng UP. Siyempre, yung ideals ng UP, dala-dala ni Leonin yan. Din ka eh. Kaya nga nakapagtataka na bakit ganun ang naging desisyon ni Leonin. Ano ba? Bakit na bakit biglang pumihit eh? Pihit yun eh. Hindi ganun ang mga line of arguments ni Leonin. Mas ini-expect mo pa nga kung yung majority ng Senado ng Korte Suprema ay ganun ang desisyon. Aasahan mo doon si Leonin si Leonin yung magdi-dissent. Si Leonin, pero hindi. Wala. Hindi siya ang nag-dissent. Hindi siya ang nag-dissent. Siya pa yung sumulat ng desisyon. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. Pero pwede pang i-redeem ni Leonin ang sarili niya. Pwede pang i-redeem ni Leonin ang sarili niya. Pwede niya namang sabihin na mali yung facts na nakuha niya. Di ba? Kasi sinabi niya naman dun sa desisyon niya eh. Sabi niya sa desisyon niya, yun daw kasing first impeachment complaint, second and first impeachment complaint at third impeachment complaint na-dismiss, na-archive. So deemed dismissed yon or terminated. At dahil deemed dismissed at terminated yon, hindi na dapat nag-file or nag-initiate ng pang-apat na impeachment complaint kasi na ito, barred na. Barred na ng 1-year bar rule. Yun ang argument ni Leonin eh. Pero yung facts pala ay hindi ganun. Based on records, may first impeachment complaint, may second impeachment complaint, may third impeachment complaint. Noong February 5, mayroon pang final, in-initiate na fourth impeachment complaint. Ito na yung inadapt, yung fourth impeachment complaint. Dahil ito na yung inadapt, ito na yung isinantabi na to. So ibig sabihin, inadapt muna yung fourth impeachment complaint saka inarchive ito. Baliktad dun sa alam ni Leonin na facts. So hindi mo rin masisisi si Leonin bakit ganun yung appreciation niya. Bakit ganun yung law na in-apply niya? Kasi sabi niya, inarchive muna or deemed dismissed yung tatlong impeachment complaint. So hindi na dapat nag-entertain or nag-file or nag-initiate ng fourth impeachment complaint kasi barred na siya ng 1-year bar rule. Pero lumalabas dito, hindi naman pala ganun yung facts. So pwede niya pang i-correct yan. Pwede niya pang i-correct yan. Ano naman yan eh, matatanggap naman yan. Sabihin lang naman, nung dinesisyonan ko to, ito yung facts. Ay mali pala, hindi pala yun yung facts. O sige, i-correct ng Korte Suprema ang naging desisyon na to. Pwede yun. Pero sa totoo lang, itong desisyon na ito ng Korte Suprema sa case na ito ni Sara Duterte, talagang sinusuka ng sambayan ng Pilipino. Sinusuka. From all corners, talagang grabe ang reactions. Ano yan eh, dito ka makakita na mga retired justices ng Korte Suprema. May mga retired chief justices ng Korte Suprema. Nagkakaisa sa pagtingin na mali yung naging desisyon. Wala, hindi yan. Usually naman kapag dati kang justice ng Korte Suprema, lalo pa Chief Justice, irerespeto mo whatever na desisyon ng mga nakaupong mahistrado ngayon ng Korte Suprema. Pero hindi ito. Hindi. Nagsalita talaga sila Carpio, sila Ascona, sila Carpio Morales, si Panganiban, si Renato Puno. Talagang nagkakaisa sila sa pananaw na kailangan i-revisit yung desisyon. So, ito, hindi naman ito dinideklara silang tatlo, si Roque, si Escudero, sa Casillo. Hindi naman dinideklarang persona non grata. Wala namang gayon. Wala namang ganon. Wala namang ganon na declaration. Pero makikita mo yung sentiment ng UP community. Katulad nun nga, yung graduation ng UP Manila. So, makita mo dun yung reaksyon ng
reaction ng audience sa speech ni Professor Maria Serena Jokno, matindi. Matindi yung reaction. Makita mo rin ang reaksyon ng UP Law faculty sa ano yan ano ito mga kabunyog mga kababayan, napakatindi nung sinulat ng UP Law faculty. Ano yun against sa desisyon na sinulat ng dati nilang dean na si Marvic Leonin. Anyway, ano yan? Sana saan nasira itong tatlong ito? O sige nga mga kabunyog, kung nasira itong tatlong ito, saan sila nasira? Sino ang dahilan ng pagkasira nila? Ano ang common kay Roque, kay Escudero at saka kay Leonin? Saan sila nasira? Paano sila nasira? Kanino sila nasira? Dahil kanino? Sige nga, mga kabunyog, kanino sila nasira? Bakit nasira sila? Anong dahilan at nasira sila? Magandang pag-usapan yan. Ano ang common? Tingnan ko nga sa Facebook. Ano kayang sagot ng aking mga Duterte, sabi ni Jaime Villapando. Duterte daw, sabi ni Jaime Villapando. Sa iba ko kayang viewers. Ayan. Sino kaya ang may sagot? Sabi ni Blake Diaz, dahil kay Sara Duterte. Saan nasira ang tatlong ito? Yan. Kay Sara Duterte. Duterte, sabi ni James Leal. Oo nga. Yan yung common nasira si Roque dahil kay Duterte. Nasira si Cheese dahil kay Duterte. Nasira si Leonin dahil sa desisyon niya si Duterte. Matindi itong mga Duterte. Ang daming sinisira, Ang daming sinisira. Dahil sa Duterte. Kumbaga, ang common sa kanila, ang sumira sa kanila Duterte. Yung pagiging panatiko ni Roque sa Duterte, yung pagiging pro-Sara ni Escudero at yung desisyon ni Leonin sa kaso ni Duterte. So Duterte lahat yan. Duterte, Okay. O sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ating kape at kwentuhan. Mabuhay po tayo. Di nanggagaling sa katungkulan, kahit paman your honor ang tawag sa nakaupo sa poder. Sa totoo, marami sa binabating your honor ay wala talagang honor. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, at binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas, o dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.
bunyog, bunyog.